Let's worship the name of Jesus. Taas po natin yung ating mga kamay sa ating Panginoon. Continue praising the name of Jesus. He's the God of man. He deserves the highest praise. Nag-gather together tayo upang sa ganon, deliver tayo ng Panginoon sa lahat ng mga gawa ng kaaway. Kaya nandito tayo para magpasalamat. Amen? Any moment, through rapture day, to the end of the world, yun po dapat ang nasa mind at sa puso po nating lahat. Hindi lang sa negosyo, hindi lang sa trabaho po natin, kundi kung ano po ang mangyayari sa mundong ito. Panahon na po para sumigaw po tayo kung anong totoo na talaga. Panahon na para isigaw natin kung anong katotohanan talaga. Huwag kayong matakot. That totoo ang sinisigaw natin. Totoo ang tinatayuan natin. Totoo pananampalataya natin. Totoo! Kaya lang tayo mas matindi kay Satanas. Nasa atin yung Espiritu ng Diyos. Power of the Holy Spirit by the guidance of the Word of God. Yun po ang buhay natin mananampalataya. Totally dependent tayo sa Spirit of God. Totally dependent tayo sa Holy Spirit. Lahat po tayo. May exclusive bread na para sa'yo na hindi ka na magugutom muli, na hindi ka na mauuhaw muli, dahil siya po ang bahala sa buhay mo. Siya ang aasahan mo. Wala na pong iba. Your healing power, breathe life and make me whole, and let the peace of God let it reign.
Magandang araw po sa inyong lahat. At sa mga kapatiran po natin na nasa Luzon, Visayas, Mindanao. At sa mga international extension churches natin, ganun din po sa inyong lahat. Naka-tune in po ngayon at makikisa pong maghandog sa ating buhay na Diyos sa pamamagitan po ng pagpupuri, pasasalamat at sa pagdinig sa kanyang dakilang kalooban. Welcome po sa Friends Again ng Jesus Christ. To God be the glory. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Tunay nga po na napakabuti po ng ating Diyos. Batiin po naman nasa likod mo, sabi mo magandang umaga sa iyo. Alam po ninyo, kagagaling lang po natin sa isang napakalaking tagumpay na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Kaya kinakailangan po talagang magaganda ang pangatawan natin, matitikas tayong mag-serve sa ating Lord. Amen? Okay, ano pong sabi sa Psalms 47, 1-2? Oh, clap your hands, all you peoples. Shout to God with a voice of triumph. For the Lord Most High is awesome. He is a great King over all the earth. Di ba ninyo pasasalamatan ng todo-todo ang ating Panginoon sa ginawa niya noong nakaraang concert natin? Malakas na palakpak ang ibigay natin sa Panginoon. Amen. Praise God, oh praise God, oh praise God. Dakila ka, Panginoon. Dakila ka. Iyuko po natin ang ating mga ulo. Tayo po'y manalangin. O dakilang Ama, maraming salamat po sa inyo. Sa lahat ng tagumpay na ipinagkaloob po ninyo sa amin. Kami po ay taos-pusong dumudulog sa introno ng biyaya at minsan pang nagpapasalamat sa inyo. Gabayan niyo po kami ngayong umaga sa plano namin na kayo po ay aming hadugan, lugurin ng isang paghahandog sa inyo na kung saan ang aming mga sarili ay nandirito po, Panginoon, at handang-handang magpuri sa inyong kalooban. Hinihiling po namin, Lord God, natulungan mo po kami ngayon. Ano man ang daladalang mga problema ng iyong mga anak, linisin mo ang mga isip, ang mga puso, Panginoon, payapain mo at basbasan mo at patawarin sa lahat ng mga bagay na hahadlang, Panginoon, sa pagpupuri namin at pagsamba sa inyo. Tinataas po namin, Lord God, ang gawain ito na umpisa sa simula hanggang sa wakas. Kayo po ang siyang manguna. Pagpalain mo rin at ibigay ang double portion ng anointing mo sa aming beloved Bishop na lagi mong ginagamit upang kami po ay panatilihin sa aming pananampalataya. Ibigay mo, Panginoon, ang double portion ng anointing mo po sa Kanya. Nagtitiwala po kami, Lord, ng panibagong kalakasan na naman na matatanggap po namin sa inyo. Sa iyo po lahat ang kaprihan. In Jesus' name we pray and everybody say Amen. Tayo pong lahat ay mataas sa pangalan natin, Panginoon. The holy name of Jesus, yes! All together. We're gonna praise His holy name. We're gonna praise His holy name. Lift Him up above the heavens. Praise His holy name. We're gonna praise His
to grant your children victory, to continue to gift us with victory day by day, Lord God, as we face these challenging times, these challenging hours. Tagumpay mo lang kailangan namin, Panginoon. Nandito po kami, aming Panginoon, nanumbalik sapagkat nais po namin, Lord, na magbalik ng pasalamat sa iyo, luwalhati po sa iyo at parangal. Sa napakalaking tagumpay na niregalo mo po sa iglesia, sa aming selebrasyon po ng aming 39th anniversary, what more can we do but we give all glory to you, give all thanks to you because, only because of you. Your glorious presence that it manifested, Lord, not only that night, but every day in our lives, manifesting itself to us. And nandito kami, Lord God, hanggat may hininga, ay magluluwalhati sa iyo. Po itaas natin, Panginoon. Let the Lord be glorified in everything we say and do. In my life, be glorified, be glorified, be glorified. In my life, Lord, in our church, in our soul, Lord, be glorified, be glorified. In my life, we say, be glorified, be glorified. You get the glory, you get to praise, you take the honor. I just want to say thank you. You get the glory, you get the glory, you get the praise, you get the praise, you take the honor, you take the honor. I just want to say thank you. You get the glory, you get the glory, oh, you get the praise, you take the honor, you take the honor. I just want to say thank you. You get the glory, you get the glory.
lifted high, be lifted high. In our church, be lifted high, be lifted high, be lifted high, be lifted high. My soul, Lord, be magnified, my soul, be magnified, be magnified. Oh, my soul, be magnified, be magnified. He's my life, be glorified, be glorified. He's my life, be glorified, be glorified. Be glorified, O Lord. In everything I say, in everything I do. Yuko natin ating mga ulo tayo manalangin. Dakilang Ama, salamat po, O Diyos, sa umagang ito. Salamat, Lord, sa isang pagkakataon binigay mo sa amin, O Diyos, na muli kami magkita-kita sa panasagon ng Lord, dahil muli kang purihin. Itaas ka, O Diyos, at bukod sa lahat, mag-aral na yung salita, Ama. Kaya Lord, niling namin, O Diyos, ang Espiritu Santo mo, siya manguna sa amin, mangusap sa amin, O Diyos, at padaluin mo sa amin, Lord, na iyong kalakasan, Ama. Maraming salamat, Lord, and this we ask in Jesus' name. Amen and amen. Okay, una sa lahat, mga kapatid, maraming salamat po. Una sa atin, Lord. Pangalawa po, sa inyong lahat, mga kapatid. Thank you so much po sa inyong pag-suporta sa ating anniversary. And truly, the Lord has given us a great victory. At talagang kumilos ang Lord at nag-move ang Holy Spirit at nadama natin lahat, mga kapatid, magbula sa umpisa hanggang sa matapos po ang concert natin ay hindi tayo pinabayaan ng Lord. Nandun po ang kilos ng Espiritu Santo sa atin po. Salamat sa Lord. Salamat po sa Diyos. Salamat po. Salamat din po sa inyo lahat na sumuporta po para sa gawain ng ating Lord. Maraming salamat sapagkat kundi rin sa inyo po ay hindi magiging posible ito. Pero of course, number one sa ating Lord. Pangalawa po sa inyo lahat ng nandirito po. Okay, sa hindi pagtatagal, sa ngayon po ay may bagyo na naman. Mapupunan nyo intensity ng mga disasters na ngayon po ay palakas ng palakas po. Ang bagyo ngayon, kung di ako nagkamali, mukhang signal number 5 yata abot itong typhoon na ito sa ngayon. Kung dati hanggang signal number 3 lang, ngayon number 5. Doon yung makikita po na talagang meron sa malapit yung pagbabalik ng Lord ay lalong yung intensity ng lahat ng mga signs ay talagang matindi na po. Kaya dapat lahat tayo maging very much aware po tayo sa second coming ng ating Lord. Mga signs lahat po yan. At bukod sa lahat, ang mabigat na signs, yung panlalamig na maraming mananampalataya. Kaya po, talaga ngayon, labanan ng faith po sa ngayon po talaga. Ngayong babagyo, yung iba, hindi pumunta, medyo natakot sila siguro. Dahil sa bagyo ito, hindi mo sila masisi. Pero sa ngayon po, ang faith pa rin ang pinagagana po. Walang bagyo sa mananampalataya, mga kapatid. Bumabagyo, hindi bumabagyo, nandirito tayo dapat po. Ganon, dapat po talaga. Okay, now, brothers and sisters, in the book of Acts chapter 27, beginning from verse 22 to 25. The scripture says, "And now I urge you to take heart, for there will be no loss of life among you, but only of the ship. For there stood by me this night an angel of God, to whom I belong and whom I serve, saying, 'Do not be afraid, Paul. You must be brought before Caesar. You must be brought before Caesar. You must be brought to Rome. And indeed, God has granted you all those who sail with you.'
Therefore take heart, men, for I believe God that it will be just as it was told me. And may the Lord bless the scriptures that we have read. You may all be seated, please. Our subject today is entitled, Destined to Rome. Okay, brothers and sisters, in the book of Acts, chapter 27, St. Paul, together with 276 passengers, had encountered a great typhoon called Euroclydon. Now, it was a very strong typhoon that no small tempest beat their ship. Malalaking alon po ang tumama sa kanilang barko. Na talagang sabi natin talagang napakalakas. Now, in Acts 27:20 says, now then, neither sun nor stars appeared for many days. No small tempest beat on us. All hope that we would be saved was finally given up. Susuko na sila. Verse 22. And now I urge you to take heart, for there will be no loss of life, Paul says, among you, but only of the ship. For there stood by me this night an angel of the God, to whom I belong and to whom I serve, saying, do not be afraid, Paul. You must be brought before Caesar, or you must be brought to Rome. And indeed, God has granted you all those who sail with you. Now, the question is this. Why did the ship has to be broken, whereas God can preserve it by stopping that tempestuous wind, like what He did in the book of Mark chapter 4, verse 35 to 40. Bakit kailangan mawasak yung barko sa matamped niyang pigilin, i-rebuke, at tulad ng ginawa niya sa Mark 4, 35, 40. On the same day, when evening had come, He said to them, let us cross over to the other side of the lake. Sa iba. Next. Now when they had left the multitude, they took Him along in the boat as He was, and other little boats were also with Him. And a great windstorm arose, and the waves beat into the boat, so that it was already filling. But He was in the stern asleep on a pillow, and they awoke Him and said to Him, Teacher, do you not care that we are perishing? And then He arose and rebuked the wind. And He said to the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. But He said to them, why are you so fearful? How is it that you have no faith? Now, the big difference is this. In Mark chapter 4, it is a test of faith. As a matter of fact, ang Lord mismo ang nagdala sa kanila doon po sa dagat para i-test po sila. But on the other hand, in Acts 27, 9 to 11 says, now when much time had been spent, and the sailing was now dangerous because the fast was already over, Paul advised them. Next. And saying, men, I perceive that this voyage will end with disaster and much loss, not only of the cargo and ship, but also our lives. Nevertheless, the centurion was more persuaded by the helmsman, or yung captain of the ship, and the owner of the ship than by the things spoken by Paul. That's why in verse 21, but after long abstinence from food, then Paul stood in the midst of them and said, men, you should have listened to me. Dapat nakinig kayo sa akin. Sa advice ko, dapat nakinig kayo. And not have sailed from Crete and incurred this disaster and loss. Meaning, their typhoon is the result of their refusal to accept advice. On our part, yan po, yung isa po,
nagkaroon ng typhoon, ang Lord ang naglagay sa typhoon para test of faith. Dito po sa Acts 27, nagkaroon ng typhoon kasi hindi sila sumunod sa advice ni Paul. Doon nyo makikita kung gaano kahalaga ang payo, ang advice po ng mga ginagamit ng Diyos. On our part, such as in marriage, ilan sa atin na nagkamali sa pag-aasawa. In-advise na pero ayaw pa rin. In-advise na pero hindi pa rin sumunod. Ang sinunod niya yung kanyang heart, hindi lang ang kanyang, hindi ang mind, kundi ang heart. Kanya ngayon marami nagsasuffer sa pag-aasawa, hindi sumunod sa advice ng magulang, hindi sumunod sa advice ng kanyang mga kaibigan, hindi sumunod sa advice ng mga matatalinong tao. Hindi sumunod. Yung iba naman po sa sakit. Bakit napakaraming nagkakasakit ngayon? Bakit napakarami rin na sabihin natin na nandun sa malubhang karamdaman? At bakit marami namamatay dahil sa karamdaman? Kasi po, hindi rin sumusunod sa advice. Lalo na po sa pagkain. Pag sinabi na ng doktor, bawal, dapat wag na. Sinabi na ng kapatid mo, bawal, wag na. Pag sinabi ng kahit sino sa ating pastor, sinabi mo, bawal, wag na. Pero ganun pa rin po tayo. Kain pa rin, kain pa rin. Kaya isang araw, magugulat ka na lang, bubulagta ka na lang. Ang tanong, bakit? Hindi dahil doon sa sakit na yun, kundi dahil hindi sumunod sa advice. Kanya nagkasakit. Ganyan, dyan natin makikita po yung advice po, napaka-importante po. Hindi sila dapat dumanas ng bagyo. Pero dumanas sila because they refuse. They refuse to accept advice. Ayaw nilang mag-accept ng mga advices po. At yan ang mabigat po sa mga tao. Lalo na hindi mo alam ang Diyos na nag-a-advise sa'yo, tapos hindi mo susundin, mapapahamak po tayo pag gano'n. Kaya kung minsan may bagyo tayo, sinasabi natin, may pagsubok ako. Anong pagsubok? Yan ang bunga na hindi mo pagsunod. Yan ang bunga na hindi mo pagsunod sa advice. Kanya may bagyo ka ngayon sa buhay. And would you believe, marami sa atin kanya may bagyo sa buhay dahil hindi nag-refuse ka sa advice ng iba. Hindi ka sumunod sa advice ng iba. Financial problem, ganyan din po. Naalala ko mo mismo si Elder Way. Sinabi na niya rin sa tao, kasi may humihingi sa kanya ng pera, kikita ng ganito. Magbibigay ng ganyan, kikita ng ganito. Kikita ng ganon. Bigay siya ng bigay ng pera. Mag-ingat kayo. Uso ngayon yan. Napakarami nag-aalok ngayon ng business, kikita ng ganyan. Maglagay ka ng pera, kikita ka ng ganyan. Dahil sa hirap ng buhay, ikaw naman, lagay ka ng lagay. In-advise niya, wag mong gawin, wag mong bigay. Hindi sumunod. Matanda na, hindi pa rin sumunod. Ayun ang nangyari po. Bagsak po, mga kapatid. Bankrupt po siya sa diretso salita. Bankrupt siya, nakademanda siya, marami siyang utang dahil hindi sumunod sa advice. Kanya nga yung sinasabi ko sa inyo, do not ignore advice. Lalo na po pag nagagaling sa man of God, galing sa pulpit mismo advice, sumunod na po kayo para hindi nyo abutin ang bagyo, mga kapatid. Everybody shout amen. At itong parting ito, mga kapatid, sabihin natin na kahit hindi ka sumunod, but God is so good. Our God is a gracious God. Our God is a loving God. He will still deliver you. I-deliver ka pa rin. Ililigtas ka pa rin ng Lord. At hindi ka na sumunod, liligtas ka pa rin. But, it will leave some damage on you. Yun ang problema po. Ililigtas ka niya, pero may damage. Katulad po nito. Hindi sila sumunod, niligtas ng Lord, pero wasak yung barko, mga kapatid. Yung may-ari ng barko ay hindi sumunod. Yan, hindi sumunod, niligtas man sila, pero wasak ang barko niya. Magkano isang barko? Nawasak yung buong barko, mga kapatid, because of refusing to accept advice. Kaya wag na wag po, pag may nag-a-advise sa atin, maging sensitive po agad tayo. Tingnan nyo agad kung galing sa Lord o hindi. Pag nadaman yung galing sa Lord, sunod agad. Yun dapat ang susunod. However, whatever it is, God will make you survive. Sigurado po yung makakasurvive po tayo. Now, pasok tayo sa chapter 28, verse 1. Now when they had escaped, nakatakas na sila. Then they found out that the island was called Malta. Now, the question is this. How did they reach the island of Malta? Acts 27, 30-32. And as the sailors were seeking to escape, gusto nilang tumakas from the ship,
Kasi nga, mawawasak na yung barko nila. When they had let down the ship into the sea, under pretense of putting out anchors from the prow, Paul said to the centurion and the soldiers, unless this man stay in the ship, you cannot be saved. Stay on the ship, otherwise you're not to be saved. Next verse. And then the soldiers cut away the ropes. They cut away the ropes of the ship and let it fall off. And speaking of the word rope, hindi lahat ng rope ay way to escape. May mga rope na hindi mo alam, kala mo makaka-escape ka, hindi mo alam yung pala maghahang sa leg mo. Ibig sabihin may mga rope of destruction. Hindi lahat ng rope, pag nakita mo, eto na, maka-escape ako, may rope na, hindi ganun po yun. May mga rope na hindi mo alam, mapapahama ka, hindi ka maliligtas, mapapahama ka pa. At yun ang sinabi ni Paul, pag hindi kayo nanatili, diyan kayo sa rope na yan, mapapahama kayo. Kaya ulitin ko ulit, hindi lahat ng way out ay way out. Hindi lahat ng para sa escape ay makaka-escape ka. Iba po, imbis na maka-escape ka, lalo ka pang madidiin, lalo kang makukulong, lalo kang napupunta sa problem po. Kaya dapat po pagkagano, you have to cut off that rope. Putulin nyo agad. And stay on inside the church. Stay dito, stay ka lang. Dito ka lang. At naniniwala ko, nandirito ang kaligtasan, dahil nandirito po ang Diyos, nandirito si Jesus, nandirito ang Savior. Stay on the ship. Second, 42-44. And then the soldiers' plan was to kill the prisoners, lest any of them should swim away and escape. Natakot baka tumakas. But the centurion, wanting to save Paul, kept them from their purpose. Nakita nyo, sinave na naman ni Paul yung mga prisoners. Kung hindi kay Paul, papatayin na lahat yung prisoners. But because of Paul, take note, because of Paul, saved na naman sila. And kept them from their purpose, and commanded that those who could swim should jump overboard first and get to land. Lahat na marunong lumangoy, talon doon sa dagat, langoy kayo doon, pagdating sa island. Next. And the rest, some on boards and some on parts of the ship. Parts of the ship. Some on boards and some on parts of the ship. Yung iba tumalon, yung iba ay ginamit yung parte ng barkong nasira. And so it was that they all escaped safely to land. Yun po isang reason. Kung ba't pinayagan ng Lord na masira yung barko para gamitin nila, para pagbaba nila sa tubig, hindi marunong lumangoy, ay anurin sila patungo doon sa pampangpo. Kaya nakita nyo may purpose pa rin kung ba't nasira yung barko. Hindi lang dahil sa consequence ng kanilang disobedience, kundi sa ikabubuti rin nila, dahil yung nawasak ang barko, winawasak nila, kumukuha sila ng parte nito, doon sila sumasakay, at doon inaanod sila patungo doon sa pampang. Yun ang pangalawang purpose kung bakit pinayagan ng Lord masira yung barko. Now, pagdating po doon, sabihin natin sa Malta, the storm is not the end of your troubles in life. Yan ang tandaan natin po. Na pagdating po sa ganyan, akala natin tapos na. That's why after survive that from a typhoon, do not think that the battle is over. Kasi tapos na ikay. Tapos na kanya yan, ligtas na tayo, tapos na. No, it's not. Hindi pa tapos ang battle. As a matter of fact, St. Paul was a survivor, but right after their victory, ano nangyari po? Basahin natin sa verse 2. And the natives showed as unusual kindness, for they kindled a fire and made us all welcome because of the rain that was falling and because of the cold. But when Paul was gathered a bundle of sticks and laid them on the fire, a viper came out because of the heat and fastened on his hand. So when the natives saw the creature hanging from his hand, they said to one another, no doubt this man is a murderer, whom though he has escaped the sea, yet justice does not allow to live. In verse 5, but he shook up the creature into the fire and suffered no harm. So in other words, pagkatapos po noong bagyo po, huwag natin isipin agad na tapos na.
The Bible says that a viper entered the picture and fastened or bit the hand of Paul. Yung po beaten o yung kinagat po yung kanyang kamay. Noong po tinuklaw ng ahas. Ibig sabihin po, katatapos lang ng bagyo, viper naman ang kasunod. Sa dagat, bagyo. Sa lupa, demonyo ang nasa lubong nila. Yan din po sa Book of Mark, chapter 4. Doon sa bangka, nandun ang bagyo, pinatigil ng Lord, pero nung pumunta sila sa pampang sa chapter 5, yun naman po yung devil doon sa gathering, ang nakasalubong nila, demonyo naman. So they tried to build a fire because it was cold and raining. Doon sa Malta po, the island of Malta, ay malamig po at umuulan. So in other words, pag sinabing cold, yan ngayon ang sitwasyon ng maraming mananampalataya. They are in the island of Malta, very cold. Cold in faith, cold in ministry, cold in their business, cold in their jobs. Kulang ang kita kanya malalamig pagdating sa ganyan. But Paul and the 700 or 276 passengers tried to make a fire. Though it is impossible because it is raining. Paano kang gagawa ng apoy kung umuulan? But they insisted. And Paul even joined them. Nag-join pa si Paul sa kanila. Doon mo makita si Paul, nung makita niya gagawa ng apoy, nakiisa siya. Pirmi siyang nakikiisa. Why? Because he knew that they needed fire or it was cold. Malamig, kaya kailangan ng fire ng oras na yun. Kaya siya mismo kumuha ng bundle of stick at upang magkaroon ng fire. For us Christians, we need fire in faith. Yan po ang kailangan natin. Hindi pwedeng malamig ang faith po natin. Hindi pwedeng babagyo lang, hindi ka na magsisimba, hindi ubra. Labanan ng faith ngayon. Ngayon po, display ng faith ngayon. Ang malalakas ang faith, may enjoy mo benefit ng Lord, may enjoy mo power ng Lord, may enjoy mo miracle ng Lord, may enjoy mo healing ng Lord, may enjoy mo blessing ng Lord. Doon nakaraan matter of faith. Puro faith talaga ngayon ang pinag-uusapan. Kanya sa ngayon po, displayan ng faith po ngayon. Short time ngayon ang ating faith. Kailangan pakita natin po. And even fire in the ministry. Hindi pwede ngayon malamig sa ministry po. Dapat sobrang kapit natin sa ministry. Ando na fire tayo pagdating sa ministry na ayaw mong bitawan talaga ang ministry. Ganun tayo kainit dapat. At maging sa mga hanap buhay po natin. Huwag kayong makinig sa mahirap ang buhay ngayon. Sa isang taon mas mahirap. Yes, that's all true. They are all true. Lahat yan, totoo yan. Pero sa atin po, kay mahirap, kay hindi, basta't ako, alam ko, be-bless ako ng Lord, be-bless ako ng Lord, be-bless ako ng Lord, be-bless ako ng Lord. Yes! Maging mainit kayo sa inyong hanapbuhay. Magplano kayo. Mag-ambition kayo, walang masama. At the same time, meron kayo isang ambition. Mami, ako sabihin sa inyo. Pero kailangan sa hanapbuhay, huwag kayong ma-discourage. Huwag kayong mawala ng loob. Pati kayo mga negosyante, huwag kayo mawala ng loob. Pati kayo na nagtatrabaho, huwag kayo mawala ng loob. Huwag yung sabihin, mahina ang kita mo. Huwag ka mag-alala, lalakas yan, lalaki yan. Yes, maging mainit ka lang. Yung faith mo, mainit ka, na alam mo, despite of the fact na ganyan ang sitwasyon ngayon, ikaw pa rin ay be-blessed ng ating Lord. Nandun pa rin intended blessing sa atin ng ating Lord. Do not be discouraged. Wow! Yan po malaking pagkakamali natin pag na-discourage kayo sa ngayon po. Walang pang. There's no room for discouragement sa ngayon po. Huwag nyo ilalagay ang discouragement no matter what. Kahit ano nakikita ninyo, kahit ano nangyayari sa business mo, kahit ano nangyayari sa iyong job, kahit sabihin mo tumatagalin ang kumpanya ninyo, huwag kang ma-discourage, huwag kang matakot, huwag! Manatili kang mainit, hindi. Ang Diyos ang bahala sa akin. Ang Diyos ang bahala sa kumpanya ko. Ang Diyos ang bahala sa kumpanya namin. Ang Diyos ang bahala sa boss ko. Ang Diyos ang bahala sa sweldo ko. Ang Diyos! Everybody shout, praise the Lord. How I wish na sana lahat tayo ganyan. Pati sana, sinabi ng Bible in the book of James 1:17, that every good gift, it comes from above.
Good gift ang trabaho mo. Bigay sa'yo ng Lord yan. Anything na bigay sa'yo ng Lord, hindi pababayaan ng Lord. Wait, naksamay namin, Lord, alam ko, hindi mo pababayaan the Lord. Bigay mo sa akin itong trabaho ito, Lord. Hindi mo pababayaan, Lord. Itong business na ito, bigay mo sa akin, Lord. Hindi mo ito pababayaan, Lord. Yun ang dapat nasa heart natin. Yun ang lumalabas sa bibig po natin. Naintindihan niyo ba? But we may observe that when they tried to build a fire, the viper came out. Yan ang problema. When you try to build a fire in the ministry, like soul winning, discipling, restoration, or when you try to build a fire in your business, in your livelihood, family relationship, surely the viper will come out. Lilitaw ang viper, lilitaw yung ahas. And his intention is to fasten your hand in your building a fire in your ministry o sa livelihood, sa family relationship, talagang itatali ang kamay mo talaga. Or bite you to put venom or poison in your mind. Yan ang ingatan ninyo. Hindi nyo alam yung katabi mo may poison pala. Hindi mo alam yung katabi mo nalason na pala nung venom na yun, hindi mo alam. Kasi ang viper, hindi mo alam, nakakagat ka na pala ng viper, hindi mo alam. At yung venom, kumakalat na sa katawan mo, patungo sa iyo man. Ang target ng venom po, ito agad, sa spiritual, ito po ang target. Kanya, what are those venom? Yan ang tanong ngayon. Venom of the devil. The venom of fear. 2 Timothy 1:7, God has not given us the spirit of fear, but of power, of love, and of sound mind. Pag ito nasa atin, nandun yung venom ng viper sa'yo, nasa mind mo, lason ang mind mo. Kaya may takot ka, nalalason ang iyong mind. At yun ang dapat yung tandaan, hindi dapat yun. Malalaman mo pag walang lason. Pag ito nasa mind mo, sound mind, nasa mind mo, walang lason, walang venom ang mind mo pagka ganon. Hindi ka tinablan ng venom pagka ganon. Pero pag ito ang pumasok sa'yo, ayan na po, meron ka na hindi mo alam. And number 2 is the venom of lies. John 8:44. The venom of lies, you are of your father the devil, and the desires of your father you want to do. He was a murderer from the beginning and does not stand in the truth, but because there is not truth in him, when he speaks a lie, he speaks from his own resources, for he is a liar and the father of it. In other words, yung lahat ng kasinungalingan, alam na natin po, any negative things na nalagay sa'yo, puro kasinungalingan po. Never na maglalagayin ng negatibo ang Holy Spirit sa mind po natin. Once na naglagay na yan na nakaka-discourage sa mind natin, ibig sabihin nun may venom ang mind mo. May poison ang mind mo pagka ganon. Yung mga lies ng devil nasa mind mo pagka ganon. Puro duda ka, puro suspecha ka, puro gano'n ka, ay, ganyan. May doubt ka ngayon, takot na doon sa'yo. Andyan na po, yung venom na kinokontrol ang iyong mind pagka gano'n po. And the venom of temptation. Everybody knows that Jesus Christ was tempted by the devil in Matthew 4. Sa atin po, we are tempted to quit, tempted to give up. Meron ka dyan po, talagang ayaw na talaga, kasi nadidiscourage ka, kanya parang ayaw mo na mag-business, ayaw mo na. Marami sa ating ganyan. Ang business gumagano na sa isip mo, huwag na tayo mag-business, ano na lang tayo, pautang na lang tayo, lagyan na lang sa bangko, ibalagay na, gano'n na sa isip natin. Huwag mong gawin. Yung business yung binigay sa'yo ng Lord yan. Kung kakapit ka lang maigi sa salita ng Lord at mananampalataya ka, papakita sa iyo ng Lord kung paano mag-take off yung business yan. Mula sa baba, tataas yan. Why? Walang venom ang yung mind. Walang poison. Hindi ka na poison ng discouragement. Hindi ka na poison ng fear. Hindi ka na poison ng worries. Walang poison ang yung mind. Ano yung pinaka-the best sa lahat ng mind po natin? Walang venom ang mind po natin. Walang poison ang mind po natin. But what did Paul do? Anong ginawa niya?
sa Acts 28 verse 3 sa New King James. But when Paul had gathered a bundle of sticks and laid them on the fire, a viper came out because of the heat. Bakit lumabas? A viper came out because of the heat. Dahil sa init, dahil sa fire. And fastened on his hand. Fastened on his hand. Pumulupot sa kamay niya. NLT. And Paul gathered an armful of sticks and was laying them on the fire. A poisonous snake, driven out by the heat, bit him on the hand. Tinuka siya o tinuklaw siya ng ahas po. Diyan yung makikita. Talagang kahit anong gawin mo, ang ahas doon. Hindi alam ni Paul na doon sa bundle of stick na may ahas po. Pero nung mainitan na, once na naiinitan niya, lumalabas yan. Nung mainitan na, lumabas siya. Tandaan niyo po, every time magkakaroon ka ng revival, ang init mo sa pananampalataya, lilitaw yan. Ayaw niya ng apoy. Ayaw niya ng init. Kaya lumilitaw itong viper. Now, ano ginawa ni Paul? Acts 28:5, NIV. And Paul shook the snake. Paul shook the snake. Yan, tandaan nyo. Pag wala kang poison, ang snake para lang bulate. Pinapagpag mo lang. Up into the fire and suffered no ill effects. No ill effects. Next. NLT. But Paul shook up the snake into the fire and was unharmed. Unharmed. Tinuklaw ng ahas, pumasok yung venom sa kanyang katawan, sa kanyang mga organ, vital organs, pumasok sa kanya, pero no effect sa kanya ang venom. The venom inside the body has no effect. No effect. Walang epekto sa kanya. Imagine that. Ganyan dapat tayo. Kahit natuklaw ka na ng ahas, madaling sabi, walang epekto venom sa'yo. Kahit spiritual, tinutuklaw ka talaga, dinidiscourage ka, walang epekto sa'yo. At ganun dapat tayo. Kinuklaw ka na, may tuklaw ka na rito, wala pa rin. Okay pa rin sa'yo. Wala pa rin nangyayari sa'yo. Wala pa rin, wala sakit, hindi ka bumabagsak, hindi ka na-epektuhan, hindi ka nalalason. Wala. Ganun tayo dapat. Naniniwala ba kayo? Marami sa atin may kagat ka na, hindi mo lang alam. Marami sa inyo may tuklaw ka na, hindi mo lang alam. Kaya lang hindi ka tinatablan. Hindi tumatalab sa'yo. Ayaw tumalab sa'yo. Dahil nando lang fire na sa loob mo. Praise the Lord. Ganun lang. Pinagpag lang. He shook up the viper into the fire. Pinagpag niya doon sa fire. And that's the reason why. When you try to build fire in your life, he will come out to stop you. Why? Because the devil knows that fire will kill him. Yun din ang papatay sa kanya. That fire will destroy his bad plans in your life. Kung yung plano sa'yo, pag nandun ng fire, sira lahat ang plano niya. Kaya ayaw niya ng fire. Ayaw niya na mainit, ayaw niya. But always remember this, to all of you saints, nobody can stop you from putting fire in your faith, putting fire in your ministry, putting fire in your livelihood. Nobody can stop you. Nobody can hinder you. Nobody, even Satan cannot hinder you, cannot stop you. Why? Why? Acts 27, 23, 26. For there stood by me that night an angel of God, whom I belong and whom I serve, saying, do not be afraid, Paul. You must be brought before Caesar. You must be brought to Rome. And indeed, God has granted you all those who sail with you. Imagine. Ginrant pa yung mga kasama niya. Pwede naman siya nalang iligtas eh. Niligtas pati kasama niya. Ganun katindi. Pag ang biyahe mo, patungong Rome. Tiyakin ko sa'yo. Pati kasama mo, ligtas pati kasama mo. Next. So keep up your courage. Keep up your courage. Man. Keep up your courage, man. For have faith in God. For I have faith in God, Paul says.
I have faith in God that it will happen just as He told me. Kung ano'y sinabi ng angel, mangyayari. Sa atin, di angel na nagsasalita. Ang Diyos ang nagsasalita sa magitan ng salita niya. Mas lalo tayo dapat maniwala. I have faith. Hindi sinabi, I believe, but I have faith. Nananampalataya ako sa sinabi ng angel na magaganap yung sinabi niya yan. Mangyayari yung sinabi niya yan. Ganun dapat tayo. Pag sinabi ng Lord sa atin, na i-bless kita, naniniwala ako, Lord, nananampalataya ako. Pagagalingin kita, nananampalataya ako. Palaalakasin kita, nananampalataya ako. Nananampalataya! Verse 26, however, you must run aground. Pag sinabing aground, parang touchdown o bababa ka doon on a certain island. Ibig sabihin po, Paul had a destiny which was to be in Rome. Yun ang kanyang destiny po, to share the gospel to Caesar. That's why no typhoon, nor viper can stop Paul. And I know all of us has a destiny that is to share the gospel to everybody. Lahat po tayo for your information. You know, honestly, kung ako tatanungin ninyo, gusto ko kayo itulak sa soul winning talaga. Gusto ko itulak kayo ng inyong destiny ay Rome. Pag sinabing Rome, it's a type of non-believers. Yan ang kalaban ng Lord, ang Rome, mga Romans. Pero doon pupunta si Paul para mag-share ng gospel. And how I wish we are all destined to Rome. Patungo tayo sa mga non-believers talaga to share and to invite them to church. Dahil may bili ng Lord. Matthew 28:19, we all know about this, about the Great Commission. Go, therefore, go. Go, therefore, and make disciples of nation. Baptize in the name of Father, Son, Holy Spirit. Next. Mark 16:56. And he said to them, go, puro go yan, into the whole world, and preach and share the gospel to every creature. And he who believes and is baptized, will be saved. But he who does not believe will be condemned. Yan ang kinakalat natin. How I wish sana dala mo pirmi yan. You must repent. You must be baptized in Jesus' name. You must repent. You must be baptized in Jesus' name. Patungo ka sa Rome, sa mga non-believers, at sinasabi mo yan. Diyan kayo dapat nagtatatarang kayo. Dahil yan ang matindi sa lahat ng message ng Lord. Repent and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you will receive the gift of the Holy Ghost. Ganun tayo dapat. At lahat tayo nandito, mga anak ng Diyos, dapat nakakintal sa isipan natin. Nakabaon sa isipan natin lahat. Na lahat tayo, yan ang mission natin lahat. At tandaan ninyo, hindi tayo pwedeng mag-mission na wala tayong pera. That's why we are destined to Rome. We are also destined to be blessed by God. Dahil pag walang blessing, paano tayo mamamasahe? Tulad ng ginawa nyo nung anniversary natin, saka kukuha ng pamasahe nila, pamirienda pa yan, pagkatapos pag uwi pa, gano'n, puro gastos yan. Kaya bibigyan ka ng Lord ng panggastos. Yun ang sinasabi ko sa inyo lahat, mga anak ng Diyos, pati kayo nanonood sa television. Kuya na number one sa'yo. Ang number one sa'yo, Lord, gusto kong pagpalain, Lord. Umari yumaman ako, Lord, para sa gospel mo. I-set aside mo yung sarili mo. I-set aside mo yung sariling ambisyon mo. Tabi mo muna yan. Unahin mo muna, Lord, dahil gusto ko kumalat ang gospel. I-bless mo ako, Lord, para makapunta pa ako ron. I-bless mo ako, Lord, makapagbigay ko sa church, Lord, para sa gospel. Puro gospel ang lagay mo sa mind mo. Ibig sabihin, you're bound to Rome pag ganun ka. You're bound to Rome. And once you're bound to Rome, God
will protect you, and God will supply all your needs. Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Kasi kung minsan, ma-attend pa tayong seminar, ito lang ang pag-aralan mo seminar, soul winning ang pag-aralan mo. Pag na-perfect mo ang soul winning, para ka na umattend, how to be blessed by how to be blessed, how to have many sales, how to collect, lahat ng how makukuha mo. Unahin mo lang ito. Dahil pag inuna mo ito, ang Diyos na mag-guide sa'yo sa lahat ng how na yan, lahat ng how dito, ng how dito, ng how dyan. Ang Diyos ang magsasabi sa'yo, ilalagay sa mind mo ang wisdom and knowledge para ikaw mabless ka ng Diyos na buhay. Kaya tinuturo sa atin. Kasi sa atin, inisip natin, pag Bible, hindi kasama pera, kasama. Kasama, alam ng Lord, kasama. Dahil hindi tayo makakilos pag walang pera. Hindi tayo makakilos po. Kailangan natin lahat. In the first place. In the first place. Paano ka mag-share ng gospel kung hindi ka bine-bless ng Lord? Sabi sa'yo na nag-share ka ng gospel, ganyan yung tsura mo, ganyan, magiging ganyan pala ako. Hindi pa pwede. Kailangan makita nag-share ka ng gospel, may kompleto ka. Ibig sabihin yung supply. Hindi ka mayaman. Yung supply na sa'yo. Yung joy na sa'yo. Hindi ka gifted. Hindi utang dito, utang doon. Hindi ganun ang buhay mo. Ang buhay mo, hindi ka mayaman, pero maluwag ang buhay. Masaya ang buhay. Mapayapa ang buhay. Why? Yung inuna mo, going to Rome. You're always bound to Rome. Doon ka papunta sa Rome, Birmin. Sa non-believers talaga. Kaya sabi ko sa inyo, madalas ko sinasabi sa inyo yan. Bisa nga kasama namin taga-Japan, kumain kami. Nagulat siya sa pastora, dumukot siya. Tapos na mag-Bible, dinukot pa siya. Yung trucks na, dinukot niya. O yan, halika. Ay, makinig ka rito. Alam mo naman, Lord, darating na kanya. Nag-share na siya. Yun ang ibig sabihin, bound ka sa Rome pag gaganon. Patungo ka Rome pag gaganon. Basta't may non-believers, share agad, invite agad. Share agad, invite agad. Share agad, invite agad. Grabe po pag gaganon. Matinding buhay mo pag gaganon. Doon mo matatama yung satisfaction sa buhay. Doon madadama yung peace of mind. Yung sound mind madadama mo. Why? Nando ka sa right track. Yung inyong mind, ang iyong heart, in line sa will ng ating Diyos na buhay. That's why nobody can stop our destiny. Walang makaka-stop. Pero kung pangarap ko lang, gusto ko pangarap ako para sa pamilya ko, Lord, pamilya ko para maginawa, wala naman masama, huwag mong unahin yan. Dagdag lang sa Lord yan. Unahin mo yung para sa gospel, maligtas yung tao, pati finances mo, liligtas ng Lord. At mabubuhay ka ng mas. Hindi ko sinasabi mayaman. Hindi. Mabubuhay ka ng sufisyente. Ang Lord na nagsabi, my grace is sufficient for you. Now, going back to the island of Malta. Balik tayo doon. It was prophesied by the angel in Acts 27. Basahin muli natin. Do not be afraid, Paul. You must be brought before Caesar, and indeed God has granted you all those who sail with you. Next. However, we must run aground on a certain island. Dinanggit na niya sa verse 26, chapter 27. Meaning, there is stopover in Malta. Yung stopover nila sa Malta was God's will. Kalooban ng Diyos na mag-stop over muna sila sa Malta. Meaning, kung yung mga blessings na iniintay natin para sa gospel, para sa family mo, ay tila baga nag-i-stop over pa. Ibig sabihin, nando ka pa sa Malta, sa oras na yun. Pinadaan ka talaga ng Lord. You're not hindered by the devil.
Hindi ang devil may gawa. Ang Lord mismo nilagay ka muna sa Malta. A place na doon ka mag-aantay muna. Why? It's God for you, or the will of God for you to have a stopover and build a fire doon po sa Malta that will kill the devil who will try to hinder your destination. In other words, God, anya ka in-stay sa Malta. Doon ka nilagay muna, doon ka muna mag-stop over because God wants you to build the fire. The fire. The fire. Fire sa gawain. Fire sa hanabuhay. Fire sa lahat ng iyong ginagawa. And of course, pag sinabing fire, pag spiritual fire, nasa atin na ang fire. Yung Holy Ghost nasa atin na. Kailangan lang mag-manifest yung fire na yon. Kailangan lang mag-manifest yung fire na yon. At yung fire na yun nasa atin na po, ayaw lang lumitaw. Palitawin lang natin yung fire na yon. At itsaking ko sa inyo, bawat, sa Acts 28:8-9, ito ginawa ni Paul. And it happened that the father of Publius lay sick of a fever and dysentery. Paul went into him and prayed, and he laid his hands on him and healed him. Nilehans niya. Ano yung kamay na pinanlehans niya? Yung kinagat ng viper. Yung mismo pinanlehans niya at gumaling yung may karamdaman. Nakita nyo? Kinagat na ng viper, may power pa rin. Why? The power of the Holy Ghost ang nasa kanya noong oras na yan. At hindi lang yun. So when they was done, the rest of those on the island who had diseases also came and were healed. Lahat gumaling. Ano ginamit niya? Yung wounded hand niya na tinuklaw ng viper. Yun ang ginamit niya. Kanya nakikita ng demonyo ng to, kinagat ko nito, may power pa rin. Yes. Kahit kagating ka ng demonyo, may power ka pa rin. Hanggat nasa iyo Holy Ghost, hindi ka iniiwan ng Holy Ghost. Ano mang kagat ng viper sa iyo, nandun pa din ang power sa iyo ng Lord. Power to heal, power of miracle, power ng Diyos na buhay. Yung lakas nasa iyo pa rin. Praise the Lord. Come on, let's clap our hands to God. Come on. Pakita mo yung kamay mo, may power. Pakita mo yung kamay mo, may power. Clap your hands to the Lord. With all your mind, with all your strength. Come on, clap your hands and praise Him. Hallelujah. 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 You have that fire. You have that fire. You have that fire. You have that fire. The fire of the Holy Ghost. Nasa iyo na. Woo! 1, 2, 3. It's the Holy Ghost of fire that's keeping me alive. Keeping me alive. Keeping me alive. It's the Holy Ghost of fire that's keeping me alive. Jesus is keeping me alive. It's the Holy Ghost of fire that is keeping me alive. It's keeping me alive. It's keeping me alive. It's the Holy Ghost of fire that is keeping me alive. Jesus is keeping me alive. I can
Okay, brothers and sisters, pagkakanta ko ito po ay patuloy po yung fire ng Holy Ghost dapat nasa atin po. Let's feel the fire. Hear me po, kahit sa loob ng bahay po, magpakapuspos tayo ng Holy Ghost po at ang Lord ang bahala po sa atin. Ulitin ko ulit, yung fire huwag mawawala sa atin po. Yung fire natin po pagdating sa gospel and ang destiny natin, pirmi you are bound to Rome. Doon tayo rin po sa non-believers to share the gospel, invite them to sa ating church para umaten po sila. Everybody shout, praise the Lord. And you will see the result. You're going to see the result. A result, maganda po, a result sa atin. From finances, for physical, emotional, spiritual, maganda result po sa atin. Yun ang key. Yun po ang pinaka-key. The major key to success. The major key to success yan po, yung binibigay sa atin. You must be destined to Rome. So, purihin ang Diyos, palapakan natin ang Lord. Source po ito sa ating mga bisita, mga kapatid, ay gusto ko lang po tawagin yung mga bisita natin po. Please come over. Our visitors, please come over. Before the world began, you were on His mind, and every tear you cried was precious in His eyes. Because of His great love, He gave His only Son. Everything was done so you would come. Nothing you can do can make Him love you more. And nothing that you've done can make Him close the door. Because of His great love, He gave His only Son. Everything was done so you would come. Come to the Father. Come to the Father. Though your gift is small, broken hearts, broken lives, He will take them all. The power of the Word, the power of His blood. Everything was done so you would come. Sa ating mga bisita po sa umagang ito, actually kayo in-invite ng Lord po dito para una, marinig niyo ang pinaka-good news po talaga. Kanina po binigay sa inyo ang good news in the sense na tayo po dapat manampalataya sa ating Lord at makikita niyo kung paano kumilos ang Diyos po sa atin. Alam ng Lord kung anong kabigatan ninyo. Alam ng Lord kung anong dinadala niyo sa buhay. Kahit hindi niyo sabihin, alam ng Panginoon. Nababasa niya ang isip ninyo. Nababasa niya ang puso ninyo. At alam niya ang kabigatan ninyo. Alam niya na papabigat sa inyo kung alin din. Kaya sa oras ito, binibigay ko sa inyo yung tinatawag na good news. Ang good news po, walang iba kundi ang gospel ng ating Lord po. Pag sinabing gospel of Christ, ibig sabihin po ang una, ang kamatayan ng ating Panginoon. Namatay po siya sa cross of Calvary para sa kasalanan natin lahat. Dahil sa kasalanan niya, walang kasalanan ang Panginoon po. Tayo may kasalanan, pero siya po ang namatay sa cross of Calvary, alang-alang po sa atin. Sinalo tayo ng ating Panginoon po. Imbis na tayo ipakuro sa krus, imbis na tayo ang mamatay, siya po ang namatay para sa atin. Naging substitute siya para sa atin po. At paniwalaan natin na namatay siya alang-alang sa ating kasalanan. At ang pangalawang ginawa niya, siya po inilibing po siya. Matapos ilibing, nabuhay siya na magmuli. Tatlo yung paniniwalaan natin. Namatay siya alang-alang sa kasalanan mo, inilibing siya, at muli siyang nabuhay. Pero ang paniniwala hindi po sapat. Pagkatapos ating maniwala, susundin natin po ngayon yung gospel niya, yung mabuting balita. Susundin natin yung namatay siya, nilibing siya, nabuhay siya. Sa panong paraan? Yung po sa spiritual na po. Ang una po, Acts 2:38, ang sabi ni St. Peter, pinabigyan ng susi ng langit, repent, magsisi po tayong lahat. At lahat ng tao dapat magsisi po dahil lahat ng tao nagkasala. Sa katunayan po, yan ang pinakamalaking hadlang. Kanya tayo hindi natin makuha ang kailangan natin sa Diyos dahil doon sa kasalanan nasa atin po. Pero kayo mag-alala,
Pagdating sa kasalanan po, gaano mang kabigat ang kasalanan na gawa ninyo, handa kayong patawarin po ng ating Panginoon. Handa kayong patawarin ng Lord. Handa tayong linisin ng ating Panginoon po. At pagkatapos mag-repent po, pangalawa po, babautismohan tayo sa tubig po. Lahat tayo binautismohan nung bata tayo, pero wisik sa ulo po. Hindi po wisik ang bautismo. Ilulubog kayo mula ulo hanggang paa po. Yun po ang type naman ng paglilibing sa ating Lord. Inilibing ang Lord, lilibing po tayo sa tubig po. At pag-ahon natin po, tatanggap tayo ng Holy Spirit po. Yun man ang type ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon po. Sa bawat taong namubuhay sa mundong ito, dapat dumaan po doon sa prosesong yon. Kailangan magsisi ka, kailangan bautismuhan ka, kailangan tanggapin mo ang Holy Spirit. Para na sa ganon, tayo po'y magmalinis sa kanyang harapan, doon papasok po ang tunay na pananampalataya sa atin at doon magpo-provide ang Lord sa atin, doon magbibigay ng kailangan natin at yung mga kabigatan ninyo, doon mawawala po, kukunin ng Lord at lulutasin ng Lord ang problem po natin. Once na nandun na po. Kasi ang kasalanan po ang pumipigil. Kailangan po yung mawala sa atin po. Sa magitan po ng pagsisisi po, ang bautismo sa tubig po. Ang bautismo po hindi pagsabi sa religion. Wala kami pakialam sa religion ninyo. Yung po ay pagtanggap sa ating Lord sa kanyang paglilibing at relasyon ninyo sa ating Panginoong Jesucristo po. Yun po ibig sabihin. No? Kaya sa oras ito, gagawin natin ang una. Magre-repent po tayo. Taas mo natin dalawang kamay natin sa oras ito. Sige po mga bisita, taas natin dalawang kamay natin. Sumunod po kayo sa maikling panalangin ito ng pagtanggap. Amang banal na nasa langit, sa oras na ito, patawarin mo kami sa lahat ng aming kasalanan. Panginoong Jesus, nananampalataya ako na ikaw ay namatay, ikaw ay inilibing, ikatlong araw, ikaw ay nabuhay na magmuli. Panginoong Jesus, tinatanggap kita bilang sariling tagapagligtas, bilang aking Diyos na buhay. Maraming salamat po sa pagkakataong binigay mo sa akin. In Jesus' name, Amen and Amen. Okay, brothers and sisters, yan po first step natin po. Ang pangalawa po ay explain na lang po sa inyo, no? Amen. Praise God. Sabi mo nga sa katabi mo, ang sarap ng kinain kong spiritual food. Alam ba ninyo na tayo po, pagka-destined tayo sa Rome, ibig sabihin, destined tayo na mag-preach ng Word of God, andun ang proteksyon ng ating Panginoon. Kahit na anong mangyari sa'yo, still, pangalagaan ka natin. Isang malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Alright po, ngayon po magbabasa po tayo ng ilang talata sa Biblia tungkol po sa ating offertory. Luke chapter 18, verses 21 to 23. And he said, all these things I have kept from my youth. So when Jesus heard these things, he said to him, you still lack one thing. Sell that you have and distribute to the poor, and you will have treasure in heaven, and come, follow me. But when he heard this, he became very sorrowful because he was very rich. Lahat ng mayaman magsabing, praise the Lord!
Alam po ninyo, napakahirap po talaga maging matuwid sa harapan ng ating Panginoon. Sa istorya na to, isa pong sobrang yaman ang lumapit sa Diyos. Siyempre, hindi natin alam yun. Si Lord lang nakakaalam. Bandang huli lang niya sinabi na mayaman pala yun. Nagtatanong siya kung paano siya papasok sa harian ng Diyos. Ang sabi ng Lord sa kanya, gawin mo lahat ito, lahat-lahat ang mga sinasaad dyan. Sabi niya, lahat po yan, nagawa ko na. Magmula pa na ako'y bata. O sige, meron kang isang kulang. Ano yun? O benta mong lahat ang ari-arian mo at pamigay mo sa mahirap. So pagkarinig po ng mayaman, nalungkot siya, umalis. Bakit po? Dahil binigyan siya ng utos ng Panginoon na napakahirap niyang gawin. Hindi po ba? Pero sa ating lahat, kung ikaw yung sinabihan ng Lord at ikaw ay naglilingkod na sa Panginoon ngayon, na ang tumutulong ka sa gawain ng Diyos, yung mga taong mahihirap na yan, poor in spirit, ay nadadala mo yan sa harapan ng Diyos, ay napakagandang pagbibigay sa ating Panginoon. Although, of course, ang para kay Lord ay dapat po nating ibigay. Amen? So sa ating lahat, galing lang tayo sa pagdadalang ng soul sa ating Lord noong nakaraang concert para tayong nagpamudmud sa maraming mahihirap. Ano yun? Mahihirap sa espiritu. Alright? Sampalakpak naman sa ating Diyos. Meanwhile, for a complete details of our online giving, please refer to the ways and means to give dyan po sa ating ABP. Maraming salamat din po sa mga kapatirang walang sawang sumusuporta sa ating mga gawain. Inviting all businessmen and professionals to Achievers Business for Christ 32nd anniversary featuring our very own Two Worlds happening on December 5, Thursday, 6:30 p.m. at Oriental Palace, Tomas Morato. Registration is 1,200 pesos per head. Sampalakpak po sa gawain po ng mga ABC. And support our newest item, which is the gospel bag tag for only 60 pesos. You can avail at the church kiosk at the lobby. Alright, tumayo po tayong lahat. Sabihin mo sa katabi mo, destined ka sa Rome. O baka isip-isipin nyo Rome. Paano ako pupunta doon? Ibig sabihin, destined ka na mangaral sa world. Kaya ang proteksyon ng Diyos, kahit na anong pagsubok ang dumating sa iyo, ipapagpag mo lang yan, katulad ng ginawa ni Pablo. Amen? Sapagkat ang mga kamay natin ay ginagamit ng Panginoon para sa pagpupuri at sa pananalangin at sa prayer sa mga may sakit. Taas niyo yung dalawa yung kamay. O yan, sabi mo, Lord, basbasa mo itong mga kamay ko. Gawin mo itong katulad ng kay Paul. Kahit maraming ginagawa ito, maraming pagsubok, ay maging effective pa rin para sa pananalangin. Iyuko natin mga ulo, let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po. Tunay nga po na napakaganda na ibinigay mo sa aming mensahe ngayon, spiritual food para po sa aming pangangailangan spiritual. Kami po, Lord, ay na-encourage. Sapagkat alam mo naman kapag kami, pagsubok kami, nandyan dumadalaw po ang takot, nandyan dumadalaw ang temptation, nandyan dumadalaw, Panginoon, na halos tanggapin na namin ang lahat ng mga kasinungalingan na ibinubulong ni Satanas sa amin, na pinanghihina kami. Ngunit pinakita mo sa amin si Paul ngayon na isang napakagandang halimbawa. Hindi po siya natinag kahit nandun sila sa kalagitnaan ng dagat at para bagang mawawalan sila ng buhay. Still naniniwala siya sa sinabi ng ating Diyos sa kanya na siya ay mangangaral sa Rome at hindi siya mamamatay. At dahil po sa kanya ay naligtas ang lahat ng mga kasama niya. Kaya dalangin namin nawa dahil sa aming pananampalataya, ang lahat ng sambahayan namin, Lord, ay magkaroon ng kaligtasan. Ang lahat na maaabot namin, Lord, ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya ibigay mo sa amin, Lord God, ang katwiran na yan, na kami, Panginoon, na hindi matitinag, sapagat alam namin kami nakadestin sa Rome na mangaral, Lord. Huwag mo pabayaan matakot ang iyong mga anak sa mga pagsubok na dumarating, bagkus gawin mo po kami matatapang na harapin ito, upang ang kaaway namin ay lumaya sa harapan namin at matupad mo sa amin ang inyo pong layunin. Igawad mong basbas mo sa bawat isa at bigyan mo ng katalinuhan kung paano masosolve ang mga problema. Pangalagaan mo rin ang mga physical na mga katawan laban sa gawa ng kaaway. I-boost mo rin ang masaganang pagpapala sa inyong mga anak. Ibigay mo ang mga needs sa mga anak mo at ang mga bisita namin noong nakarang concert. Yung mga bisita namin lagi-lagi every Sunday, pangalagaan mo po sila. Hindi lamang po sila sa baptism
isip tumanggap sa iyong banal na salita, kundi manatili sila, Panginoon, sa pakikinig ng iyong salita at manatili sila, Panginoon, matibay hanggang matanggap nila ang total salvation. Maraming salamat sa mga pananalapi at tinutulong ng iyong mga anak. Basbasa mo mga anak mo, Panginoon. Amin po dinataas ang aming mahal na bansa. Tulungan mo po, Lord, na magkasundo lahat ng mga leaders. Bigyan mo kami ng mga leaders na mahusay na mamuno, Lord, upang ma-maintain ang peace and order sa aming bayan. Maraming salamat at malaya po kaming nakikinig ng salita ng Diyos. Salamat po sa inyo. Ingatan mo po ang bawat isa sa pag-uwi. Sa iyo po lahat ng kapurihan, Lord. In Jesus' name we pray, and everybody say Amen. Amen. Praise God. The Lord bless and keep you. Make His face shine upon you and be gracious to you. Lift up His countenance upon you and give you peace. God bless you, and to God be the glory. A blessed day to all brethren. Let us pay attention to these important reminders. For online giving and Bible study offerings, you may refer to the details on the screen. To all who give via check, please indicate the correct account names. Checks payable to Project G Code. Account name is Project G-Code Ministry. For checks payable to tithes, account name is Jesus Christ to God Be the Glory Church International Incorporated. Kung nais niyo pong magpa-schedule ng baptism or one-on-one counseling, you can call us via the contact numbers flash on the screen o mag-send ng message sa ating Facebook page. To all brethren with maintenance medications, our Bethesdan team is providing free medicines. To avail, you may visit the Bethesdan area at the lobby with your prescription. Support our church and our mission. We are delighted to share these church updates. Be filled with God's presence and be edified by God's Word. At our on-site worship service next Sunday happening at Cuneta Astrodome at 9 a.m. Invite your loved ones and friends. To all Servants Force teaching, functional leaders, and assistant leaders, there will be a meeting with Bishop on Monday, November 25, 7 p.m. at Matikas Hall, National Irrigation Administration. Attention to all active 1FCers of the main church. Please block your schedule on November 30, Saturday, 4 p.m. for the 1FCers Assembly at Matikas Hall, National Irrigation Administration. Don't forget to sign up via our online form. Inviting all businessmen and professionals to Achievers Business for Christ 32nd Anniversary, featuring our very own Two Worlds, happening on December 5, Thursday, 6:30 p.m. at Oriental Palace, Tomas Morato. Registration is 1,200 pesos per head. Visit ABC's Facebook page to register. Let's be in one accord for this year's last congregational fasting, happening on December 14, Saturday, 9 a.m., venue to be announced. There are still anniversary merchandise for sale. Get your own LED wristband for only 250 pesos. Available in red, green, and blue with sound sensitivity feature. And our newest addition, the Gospel Bag Tag for only 60 pesos. Visit our church kiosk to purchase. For those who still want to avail other anniversary merch, pre-order can be made at the church kiosk. Watch out for IDO4 songs on Shuffle TV. Airing begins on November 13 onwards on A to Z, Light TV, and DZJV 1458 Radio Calabarzon. Good news! This is your chance to join the Servants Force, calling all those with God-given gift and skills. We are looking for passionate individuals who will be part of worship team, cat prod, and Service Operations Ministries. Meanwhile, for worship team, we need vocals and bands such as electric or acoustic guitarist, bassist, keyboardist, and drummer. For cat prod, we need new addition to the C-Cube, video team, multimedia and graphic services team, audio and tech support. The service operations is also in need of Bethesdan, Gideon, and comrades.
Those who want to join must have completed one of C-Books 1 and 2 as a basic requirement. Scan the QR code or fill out the ministry form found on our website or at the information area every Sunday. The Servants Force Department will get in touch with you after successfully submitting the form. Sign up now. IDO for Music is now available on Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, and other digital platforms. Use IDO for Songs on Facebook, Instagram, and TikTok. Our very own calling card and sticker are available for purchase. We encourage you to visit our church kiosk located at the entrance to purchase. To order, you can also contact us via our Facebook page or the numbers flashed on the screen.